Japan ay kilala bilang lupain ng mga tradisyon at kagandahan. Pero sa likod ng mga magagandang tanawin at nakaka-relax na mga onsen o hot springs, may mga kwentong hindi na isusulat sa mga travel brochure. Mga kwentong nananatili sa loob ng mga singaw at mainit na tubig. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang dalawang karanasan ng mga turistang taga Hong Kong na hindi lang alaala ang naiuwi mula sa kanilang bakasyon, kundi isang trauma na panghabang buhay nilang dadalhin. Handa na ba kayong makinig? Si Tina ay ikakasal na. Bilang huling banding nila ng kanyang ina, naisipan nilang mag-getaway sa Hakone. Hindi sila pumunta sa mga sikat na hotel. Pinili nila ang isang maliit, liblib at tradisyonal na inn. Ilarawan ninyo ang lugar. Amoy luma, amoy kahoy at tanging ang tunog lang ng agos ng tubig sa bundok ang naririnig. Ang mga may-ari, isang matandang mag-asawa na halos hindi tumitingin sa mata kapag bumabati. Sumapit ang dapit hapon, pumasok si Tina at ang kanyang ina sa indoor onsen. Walang ibang tao. Ang tubig ay napakainit at nakaka-relax. Pero sa gitna ng katahimikan, biglang nagbago ang pakiramdam ni Tina. Ang tubig na kanina ay nagpapakulo sa kanyang balat, biglang naging parang yelo. Isang biglang buhos ng malamig na enerhiya na tila nanggaling sa ilalim nila. Nay, bakit tumamig? Tanong ni Tina. Pero bago pa makasagot ang ina, nakita nila siya. Sa kanto ng malaking rectangular bath, may nakaupo. Isang babaeng may mahabang itim na buhok na tumatakip sa kanyang balikat. Ang kanyang mga paa lang ang nakasawsaw sa tubig. Hindi nila narinig ang pagpasok niya. At ang pinaka-creepy, nagsimula siyang humuni. Isang mabagal at malungkot na lullaby. Hindi ito tunog ng tao. Ito ay tunog ng isang pusong nagdadalamhati. Dahil sa takot, dahan-dahang lumabas si Tina at ang kanyang ina. Hindi sila lumingon hanggang sa naiwan si Tina sa shower area. Dito na pumasok ang pinakatrauma ni Tina. Sa kuryosidad, muli siyang lumingon sa bath para tingnan kung nandoon pa ang babae. Wala na ito. Akala niya ay safe na siya kaya lumapit siya sa tubig. Bigla, may lumutang na parang itim na lumot pero hindi ito lumot. Ito ay buhok. Mahahabang strands ng buhok na unti-unting kumakalat sa ibabaw ng tubig. At sa gitna ng buhok na iyon, isang puting-puting mukha ang dahan-dahang lumitaw. Ang mga mata nito ay nakadilat, punong-puno ng galit at pikati at diretso ito nakatitig kay Tina. Habang nakangiti ng nakapalapad, napasigaw si Tina, isang sigaw na bumasag sa katahimikan ng buong inn. Ayo sa kwento ni Tim, isang HR professional na pagod sa trabaho. Ang retreat nila ay isang lumang probinsya. Ang hotel nila, gawa sa kahoy na tumitunog sa bawat tapak. Walang signal ang cellphone at sa unang gabi pa lang, ramdam na ni Tim na hindi siya malugod sa lugar na iyon. Tila may mga mata sa bawat sulok ng madidilim na hallway. Mag-isang nagpunta si Tim sa outdoor onsen sa ilalim ng maliwanag na buwan. At habang nakapikit, biglang may humahablot sa kanyang binti sa ilalim ng tubig. Hindi ito aksidente. Ito ay isang marahas na hila na halos mapasubsob sa kanya sa tubig. Na makaahon siya, nanginginig si Tim. Sa kanyang kwarto, nakita niya ang patunay. 3 mahahabang kalmot sa kanyang binti na tila gawa ng kuko ng isang tao. Kinabukasan, dinala siya sa isang lumang templo dahil hindi na siya makalakad sa bigat ng kanyang pakiramdam. Sa tapat ng templo, bumaliktad ang sikmura ni Tim. Nagsuka siya ng itim na likido at amoy putik, amoy kamatayan.
Sabi ng monghe, Iyori, may espiritong nakakapit sa kanya. Binigyan siya ng asin at sinabing kailangang masunog ang koneksyon na ito. Habang ginagawa ni Tim ang ritual sa kanyang kwarto, isang nakakangilong tili ang umalingaw sa hangin. Ang huling pamamaalam ng kaluluwang gustong sumama sa kanya pauwi. Bakit ito nangyari? Sinasabi sa kulturang Hapon at Chino na ang mga lugar na may tubig ay nagsisilbing portal o hangganan ng mundo ng mga buhay at patay. Ang babae sa kwento ni Tina ay isang biktima ng pang-aabuso na nagpakamatay sa tapat mismo ng bintana ng onsen. Ang humila naman kay Tim ay mga kaluluwang hindi na-recover mula sa isang malakas na lindol sa lugar na iyon. Ang aral dito, ang emosyonal na pagod o sobrang saya ay nagpapahina sa ating spiritual shield. Kaya sa susunod na magbabakasyon kayo sa Japan at nararamdaman ninyong biglang lumamig ang tubig kahit tirik ang araw, huwag kayong magtatagal. Dahil baka ang akala ninyong tahimik na paliguan ay may naghihintay na kasama sa ilalim ng tubig. Ako ang inyong storyteller at ito ang mga lihim ng Japan Onsen. Magandang gabi sa inyong lahat. Diyan nagtatapos ang ating kwento for today. Salamat sa pagtambay hanggang sa dulo. Ang inyong mga like at comments ang nagbibigay buhay sa channel na ito. Huwag kalimutang i-click ang subscribe at hit the notification bell para hindi nyo makaligtaan ang ating mga sumusunod na uploads. Kita-kits sa susunod. Ingat kayo.